Iskandal ni Senator Ping Lacson lumabas na. At eto, Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng mahigit 300 million nung panahon ng eleksyon. At ito ang pinakamalupit, may 3 senador na panibagong kakasuhan at ituturo sa pamamagitan ni Manuel Bunuan. Nako mga banateros, mga kabiyaya, ito matindi itong mga pag-uusapan natin ngayon dahil alam nyo naman ngayon ay balitang-balita itong scandal ni Ping Lacson, na Senator Ping Lacson. Ano ba tong scandal na to dahil at bakit lumabas at napag-uusapan ito, mamaya tatalakayin natin yan. At ito, bakit ginawang witness si Manuel Bunuan? Ito naman pala yung dahilan. May 3 senador or mahigit 3 senador na mga hindi kayang hawakan sa leeg ng Administrasyong Marcos na maaaring ituro ni Manuel Bunuan para makasuhan. Ituro lang. Uso naman ngayon yan Diba? Kapag katulad niya, nila Alcantara, nila Hernandez, basta kung sino yung ituro ng mga yan, okay na kala Boying Remulla. Kaila Marcos Jr., okay sa kanilang lahat yan. So ito, at itong 300 million mahigit na natanggap ni Pangulong Bongbong Marcos campaign donation. Ito rin yung mga pag-usapan natin ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. Siyempre, pasensya na kayo kung ganito boses ko. Medyo may trangkaso tayo ngayon, pangalawang araw na. At may mga iniinda pa tayong iba dahil sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay may matagal ng bukol sa bandang ibaba. So hindi ko nasasabihin ko saan parte, basta malapit siya sa legs. So ngayon, pinaoperahan ko na to at naging okay naman, kaso bumalik siya ulit or may tumubo na naman ulit na panibago. Kaya kapag naglalakad ako ng gusto ay kumakaskas siya at sobrang sumasakit. Kaya hindi ako masyadong nakakasama sa mga ibang lakad ng Banateros Brothers. At eto ngayon, si Banat Bay ay may sakit din, may trangkaso. Mas malala sa kanya dahil wala siyang boses. Kaya hindi nakakapag-vlog si Banat Bay. Kaya hindi rin siya nakakasama sa mga pinupuntahan ng Banateros Brothers. Pero ito ngayon, kahit pa paano, naging okay naman yung pakiramdam ko. May nagbigay sa akin ng gamot at ito nga, ininom ko na. At kaya medyo may sayos yung pakiramdam at naglakad-lakad tayo kanina para maging maayos naman yung ating maging maayos naman yung ating pakiramdam kahit pa paano ay pagpawisan. Ang pangin kasi ako, di ako sanay na yung lagnat tawag dito, bini-baby. Kadalasan pag may nararamdaman akong trangkaso, inilalakad ko or nagpapapawis ako. Kaya hindi ko talaga siya hinihiga. So kanina nakadalawang beses tayo na paikot-ikot sa dito, sa malalapit lang kasi baka mamaya mawala tayo. wala pa naman akong Grab na apps, kaya dito nag-ikot-ikot tayo at ayun, kahit paano nagpinagpawisan at gumaang yung ating pakiramdam. So ito nga mga banateros, grabe itong mga pag-uusapan natin. Kamakailan lang ay naglabas din ako ng video ng 2 senador na may scandal video, may ek-ek video. Diba, natatandaan nyo yan? So, binigay ko naman yung site doon. Ewan ko lang, yung iba naging okay naman, napanood naman nila. Yung iba, hindi daw nila mahanap. So, bahala na sila doon. Basta at least ako sinabi ko. Ngayon, eto, may panibago na naman nga itong scandal ni Ping Lacson. So, ano bang scandal to mamaya? Pag-uusapan natin yan. At syempre, bago natin yan simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po ang lahat ng Banateros Brothers, especially to Banat Bay, SMNI, at syempre yung mga iba pang mga vlogger na sumusuporta sa hadikain ng mga Duterte. So yung mga Banateros, marami tayong mga mapag-uusapan ngayon, kagaya na lang nitong yan, may kita nyo dyan sa ating screen. Etong ano bang pangalan nito? Si Mau Aplaska. Si Sergeant Aplaska ay tuluyan na pong tinanggal. Naku, ito, basahin natin. May kita nyo dyan sa screen, ha. Tinuluyan na si Aplaska
Sinibak, wait lang basahin natin, sinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ayon sa anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla. Sinabi ni Remulla na lagdaan na niya ang kautusan para sa pagpapatalsik kay Aplasca ngunit hindi niya isiniwalat ang dahilan ng naturang desisyon. Grabe no, wait lang, lapit-lapit natin yung yung ating camera no. Ang tindi no, biruin mo yun ha. Porket hindi nila kayang makontrol itong si Sergeant Aplasca, ito na, tinuluyan. At ang malapit pa dito, hindi man lang sila nagbibigay ng sapat na detalye kung bakit nila sinibak sa pwesto itong si Sergeant Aplasca. Pero huwag kang mag-alala, Sergeant. Isa ka sa mga talagang hinahangaan ng bawat Pilipino ngayon dahil sa ginawa mong tama nung panahon na na may kaguluhan sa Senado. Oo, grabe no, tindi talaga. Kahit sino talaga pwede nilang pwede nilang walang yain basta pag hindi sumunod sa kanila, no? So ito pa isang malupit na balita. Pari na nagpakita ng suporta sa rally ng Iglesia ni Cristo maaaring managot sa kanyang mga superior. Nako. Ibinahagi ng manunulat na si Antonio Montalbian na maaaring managot ang pari na nakabase ngayon sa Argentina matapos ang ginawa nitong pagpapakita ng suporta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Montalbian, parte ang pari na si Father Mark Pagente ng Oblate of Mary or tinatawag na OMI. Hindi umano nagustuhan ng mga miyembro ng OMI ang sinasabing Father Pagente. Kaya inireklamo nila ito sa kanilang supervisor na si Father Jerry Gamaliel de los Reyes. Agad naman umanong pinadalhan ni de los Reyes sa superior ni Pagente sa Argentina ang mga reklamo ng ilang mga pare. Grabe, naman. Alam niyo wala namang masama doon . Kahit ako, hindi naman ako Iglesia ni Cristo. Marami naman tayo na mga hindi tayo miyembro ng Iglesia ni Cristo pero okay naman, wala namang problema. Bakit itong mga to masyado silang masyado silang big deal, big deal talaga nila yon. Ang ganda nga ang ganda nga ng ganyan na kahit iba-iba kayo ng pinapaniwalaan pagdating sa relihiyon, iisa naman kayo ng pinapaniwalaan pagdating sa ipinaglalaban sa boses ng taong bayan. 'Di ba? Ang gusto nyo kasi ang bakit yan sila yung Father Plabi Villanueva, yung paring kalbo, 'di ba? Bakit sila nakikialam din sa politics? Ba't ayaw nyo rin i-report sa mga supervisor nila? May mga ganyan din pala sa pare, no? Hindi ko alam yan, ngayon ko lang nalaman yan. Na may mga ganitong na may mga ganitong issue pala. May mga ganitong patakaran pala sila. Grabe. Ang tindi na ng panahon ngayon, no? Talagang kapag ikaw ay kahit anong posisyon mo, kapag ikaw ay nakitaan na sumusuporta ka sa mga Duterte, buta yari ka. Eto pa. Remulla versus Remulla. Hinog na, hilaw pa. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi muna mahihaahin ng kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Bakit? Matapos matukoy na kulang ang findings ng Department of Justice or tinatawag na DOJ. Ayon kay Remulla, kulang pa nakalap na ebidensya laban kay Villanueva. Kaya mismo ang opisina ng Ombudsman ang magsasagawa ng sariling investigasyon bago isumiti ang kaso sa Sandigan Bayan. Sinabi ito ilang linggo matapos niyang ideklara na hinog na ang kaso at handa ng hiyain. Napansin ng ilang taga-Masid na ang bilang pagiging hilaw na kaso ni Villanueva ay halos
tumapat sa kanyang paglipat sa grupo ni Senate President Win Gatchalian na nagdadagdag ng pampolitikang koneksyon sa kasalukuyang investigasyon. Yan nga yung yan nga yung ano diyan yan nga yung masaklap, no? Biruin mo nung hindi pa lumilipat si Senator Villanueva, atat na, pipirmahan niya na lang daw 'di ba? Utangin na kasi itong mga to, may mga ganyan pa kasi kayo sinasabi, alam nyo naman na matandain ang mga Pilipino, yan tuloy na bibisto kayo. Diba? Nabibisto kayo sa katarantaduhan na pinaggagawa nyo. So dito mga barateros, mga kabiyaya, sinabi niya na pipirmahan niya na lang. Ngayon, nung lumapit na or lumipat na si Villanueva sa kampo ng BBM senators, puto ang bilis, biglang nawala yung kaso, biglang hilaw pa. No? Samantalang nung nakaraan, hinog na daw. Okay din yan. Puta na, ang nakakaurat dito, anong tingin sa atin nila no? Anong tingin niyo sa amin? Hindi namin alam yung mga pinagsasabi nyo. Tapos sasabihan nyo kami ng fake news. Di kesyo kayo naman yung gumagawa ng ikakasira nyo, na ikakagalit ng taong bayan sa inyo. Putangin ng Boying Remulla to, puta. Ang lakas ng topak mo, Boying. Nagsasyabu ka na rin ba? Nagtatanong lang ako Kasi yung mga ganyang utak na paiba-iba ng desisyon, paiba-iba ng sinasabi. Ano yan kadalasan sa mga nagdodroga yan nakikita. Nagdodroga ka ba, Boying Remulla? Hindi, nagtatanong lang ako kasi nung nakaraan, sabi mo hinog na, pipirmahan mo na lang. So ngayon biglang kulang pa yung ebidensya. Hindi pa hinog, hilaw pa yung kaso. So anong gusto mong iparating na tanga-tanga kami na para ibaliwalain namin yung una mong nasabi at paniwalaan namin yung bago mong sinabi ngayon. Tanginang yan. Speaking of Boying Remulla, ito pa. Basahin natin. Pilit na pilit ang plunder, Attorney Perdy Topacio. Kinwestiyon ang kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ng PDP laban Deputy Spokesperson Spokesperson Attorney Perdy Topacio ang legalidad at basehan na sinampang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ng issue ng kanyang umanong hindi dineklarang campaign contribution. Sa isang panayam ni Corina Sanchez Rojas sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, tahasang sinabi ni Topacio na tila pinilit lamang ang kaso upang masigurong hindi makakapiyansa ang senador. Batay din sa opisyal na oath graphic na may kita sa kalakip na larawan na pilit mariing na inihayag ni Topacio. Kahit sino tanungin ninyong legal expert, pilit na pilit itong plunder para sa maging non-available as a matter of discretion ay pinilit na lang nilang plunder. Ang masama pa nga nito, yung kaso ni Cheese, kaso ni Villanueva, kaso ni Romualdez de Bunuan, si Bunuan pala witness na ay baka maunahan pa ni Senator Rodante Marcoleta na makulong sila. Samantalang sinabi na sa atin ni Boying na hinog na yung kay Villanueva, 'di ba? Baka mauna pa yung kay Marcoleta na kaso. Tanginang yan. Ewan ko na lang kung papayag ang Iglesia ni Cristo ngayon. No? Kung hindi ko alam kung papayag sila na so siguro may mga nabalitaan kasi ako na etong Iglesia ni Cristo ay nag-warning, pang ilang warning na nila. So ngayon kapag pinilit pa rin na arestuhin si Rodante Marcoleta, ay doon na daw nila gagawin yung pinakahuling hakbang nila. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan, pero sinasabi naman natin lagi dito sa vlog natin na sana ay walang magkaroon ng sakitan.
Diba? So, alam naman na natin na ganyan talaga itong ginagawa nila. No, talagang obvious naman na kaya lang naman nila tinututukan itong mga senador na maaring humadlang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So eto, may malupit tayo na na balita, no. Eto nga. Huwag tayong maging balat sibuyas sa gobyerno, sabi ni Senator Robin Padilla. Magkahalo ang payo at saway ni Senador Robin Padilla kay PCSO Yusek Claire Castro matapos pumalag ito sa mga ralihistang Pilipino sa umano'y sumunod sa kanya sa Vancouver, Canada. Sinabi ni Padilla si Castro na huwag maging balat sibuyas dahil hindi kabastusan ng kilos ng mga Pilipino sa Canada. Anya bahagi ito ng kanilang karapatan upang ipahayag ang kanilang saloobin. Pinili natin ng trabahong ito kaya tanggapin natin lahat ang pang-aalipusta dahil ang bayan ay biningit na natin sa kawalan. Dagdag ng senador na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging bukas na opinyon ng publiko kahit na ito ay critical. Hindi sa totoo tama doon si Senator Robin Padilla. Ang dami kasi ngayong balat sibuyas talaga ng mga kapag halimbawa may issue. Tapos ikaw magtatanong ka lang, kinabukasan sasabihin, delete mo na yung post mo, kakasuhan kita. Maraming ganyan talaga. Lalong-lalo na to sila, yan, ngayon, yung mga nagkakaso, sino ba yung panay kaso dyan? Sila Tulpo, sila Hontiveros, sila Kiko, Pangilinan, yan, yun yung isa sa mga balat sibuyas dyan ng mga senador, yan, Tulpo Brothers, Hontiveros, tsaka Kiko Pangilinan, yan yung mga kadalasan ng mga nagsasampa ng kaso. No, alam nyo, putay na, kaya hindi kayo manalo-nalo sa mataas na posisyon. No, nauna, yan yung sumisira sa inyo, yung pagiging balat sibuyas nyo. Dapat tanggalin nyo yan bilang public servant kayo. Punta na, ginawa nyong ginawa nyong tawag dito. Pinasok nyo yung ganyang larangan, tapos ngayon kapag nababanatan kayo, nagagalit kayo. Tanginan yung lahat. Ito na ang inaantay nyo about sa iskandal ni Senator Ping Lacson. Basahin natin ng maigi mga banateros, na makikita nyo dyan sa screen. Cement smuggling scandal ng anak at issue ng flood control inungkat ni Cathy Binag laban kay Senator Pampelo Ping Lacson. Gumawa ng ingay ngayong araw, Hulyo 4, 2026, ang naging direkta at matapang na pahayag ni Cathy Binag kung saan tahasan nitong kinumpirma at kinwestiyon ang motibo ni Senador Panfilo Ping Lacson sa pag-atake nito kay Senator Rodante Marcoleta. Hinamon ni Binag ang dating senador. Ba't dating senador? Ang dating senador na tinatawag niya sa palayaw na Pinky, na sagutin kung ang ginagawa nitong ingay laban kay Marcoleta ay isang paraan lamang ng pagprotekta o pagtakip upang hindi kalkalin ang kontrobersyal na cement smuggling case na kinasangkutan ng kanyang anak. So anak pala ni Senator Ping Lacson ng dawit dito sa smuggling case na to Pinky, sagot, totoo bang kaya inatake mo si Senator Rodante Marcoleta para hindi kasuhan at kalkalin ang cement case ng anak mo? Tapos bakit parang naglahong parang bula ang binida mong before na may alam kang 67 congressman nakasabwat sa flood control projects? Maring hamon ni Cathy Binag. Ang binanggit na cement case ay matagal nang naging issue sa publiko na nag-uugnay sa anak ng dating senador ba't dating senador? Ano bang nyo kay Ping Lacson? Talagang dating senador siya.
Oo. Nag-uugnay sa anak ng dating senador na mga umano'y irregularidad at smuggling ng semento sa bansa. Ayon sa pasaring ni Binag, tila may takot si Lacson sa muling mabuhay ang kaso, kaya ibinabaling ang kaniyang mga banat kay Senator Rodante Marcoleta. Nako, dapat sagutin mo yan, ha? Oo, dapat sinasagot ni dapat sinasagot ni Senator Ping Lacson yan, yung pahayag na yan, no? Oo, at mahirap yan. Mahirap yung ganyang case na yan. Samantalang ito, mapunta na ho tayo dito kay BBM. Ito, basahin natin, ha? Asan na yun? Public records. Shortcut tayo, mga banateros, ha. Public records Dan Anton Lagdameo Jr. donate 247 million pesos. Mel Robles donated 30 million, and Francisco Chu Laurel donate 30 million to the campaign of President Bongbong Marcos. All three were subsequently appointed to senior government. Nako, eto nga mga banateros, nakita ko tong picture na to na nakikita nyo dyan. Eto nga, no, na nag-donate daw ng campaign donation etong si Subsecretary Special Assist to the President na si Lagdameo, GMPCSO na si Laurel, at etong si Secretary of Agriculture, no? Bali magkano to lahat? So bali nasa nasa 300 million pesos, mga banateros, mga kabiyaya. Ewan ko ba kung totoo po ba ito, no? Dahil sobrang laki to, at bakit hindi to kinakalkal ng ombudsman? Hindi, sa totoo lang, ang dami. Halos lahat naman talaga ng mga politiko talagang may mga donated, may mga natatanggap na donasyon galing sa iba't ibang mga tao. Kagaya na lang yan si Senator Rapi Tulfo na dinonatan nila, nakalimutan ko yung apelyido, pero nakatanggap ng donasyon si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, ng 120 million na galing sa mga taong involved sa flood control scam. Pero hindi yan pinapansin ng ombudsman. Bakit kaya? Yung pinakatanong dyan, bakit kaya hindi siya pinapansin? At eto, mga banateros, mga kabiyaya, yung about dito sa smuggling sa cement smuggling ni Ping Lacson, bakit hindi rin kaya kinakalkal ng ombudsman yan? Grabe pala yung mga kaso di umano ng anak ni Ping Lacson. Nako, dapat kinakalkal yan. Hindi pa pwedeng ganyan lang, nahahayaan lang yan. At ito nga, mga banateros, no, di umano, etong si Bunuan ay gagamitin na laban sa 3 senador. So sino itong 3 senador na ituturo ni Bunuan dahil siya ay gagawin ng witness ngayon? So may mga bali-balita na ito daw ay sila Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, at tawag dito, etong magkapatid na Bilyar, no? So tutusin 4 yan pero may posibilidad na yung magkapatid na Bilyar at etong si Loren Legarda at etong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ay bali-balita pa lamang, no? Kasi nagulat tayong lahat na bakit ginawang witness etong dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. So para lubos nyong maunawaan itong sinasabi ko, maipapanood ako sa inyong video ni Attorney Bato. So ito po at ating panoorin. But I see ang pag-discharge sa kanya as state witness, I think this is more of a concession. I think may pinag-usapan ito
And of course, sino ituturo niya? Yan ang question. Kung ituturo lang niya yung dapat nasabihin nila na ituro o hindi talaga isali yung mastermind. No? So, it remains to be seen. No? Magkaroon ng motion, magkaroon ng opposition ang on defense, and then probably magkakaroon ng hearing po yan, no, to determine whether or not he is qualified to be discharged as a state witness for the government. Po, kung kayo po'y naniniwala at marami ding mga legal expert na naniniwala, parang ano ito may mali ito dito. Ano po yung pananagutan ng mga gumawa nito? Meron ba? Or Yes. pwede rin kasing Yes. nag-file lang para alam naman nila na matatalo. Halimbawa, no, pagpalagay natin, matatalo din naman yan. Pero at least mahaba-haba yung gugugulin Yes. na panahon. Meron bang parang rest back sa kanila? Kasi dapat matigil itong mga ganitong klase ng panggigipit na kung mapatunay na nawe-weaponize lang sila. Marami po, no? Marami pong kaso na ma-file yan. Of course, una, si Boying is an impeachable official. So, impeachment at the same time. Kasi it might be considered as a culpable violation of the Constitution, no? At saka betrayal of public trust itong ginawa niya. Kasi when you try to do your job, no, in my opinion, na parang in favor or para i-push itong ganito mga issue, then you are not no longer following the law. You are technically bending and twisting it in your own favor and interest, right? So, interest na kinakampihan. And then, yung may mga criminal cases, the incriminating innocent persons and other cases. But however, the question na maganda po, Admar, is that meron bang makuha na justisya sa panahon na ito? Can we get justice at this very moment na ito po ang administration? We cannot get any justice now. So we have to wait in 2028 na mapalitan ito. And talagang magbabaha ng kaso ito because we know for a fact na ang stand ni Vice President Inday Sara, he wants to have a Vice President running mate and a Vice President na ang tatrabahoin is pakulong lang itong lahat ng magiging accountable. Di ba? So yan ang not today, not this time, but maybe in the very near future. Opo, at alam nyo naman kung i-impeach, ganun din magkakakampi din naman, numbers game din naman yan. Baka hindi rin nauusad. Pero usad tayo sa ibang topic. Yung kasong graft laban kay Congressman Zaldico, pinag-utos ng Sandigan Bayan na i-archive dahil nga po mahigit 6 months na ang nakalipas, hindi pa rin siya nahuhuli. Ano bang ibig sabihin nito pag sinabing archive, attorney? Ibig sabihin po is that ikip lang sa dockets nila at hindi matutulog mo na until such time na ma-arrest po yung akusado. Kasi kaya nga sabi natin kanina is that the only way for the court to move on with that particular case if it can acquire jurisdiction over the person of the accused. And there are 2 instances by way of voluntary surrender or yung arrest by the accused. No? Arrest of the accused by the arresting officers. No? And he will be brought to the jurisdiction of the Sandigan Bayan. That's the only way. So hindi man lang nagawa. Kasi nga, ang raming na mga sabi is that hindi naman nag-e-effort ang government na patalagang hanapin siya at hulihin, di ba? So, ang nangyari is that andun siya nakatago, no? So, there are no efforts, no? And sinasabi nga ng iba, but there are no efforts because it would be difficult if mahuli nila si Zaldico at baka maraming isusabi tuloy, madadamay sila. In fact, kung nakikita mo sa video ni Zaldico, pag sabihin yung lahat, damay po hanggang po sa ating presidente kasi he was quoted there, no? As part of this grand conspiracy dito sa flood control anomaly. Sinabi yun ni Zaldico doon sa kanyang video, no? So, ibig sabihin, kung ako, I might as well not arrest him. I will not as well might as well extradite him, magtulong ako sa Interpol. I will not. Biya ako na lang muna siya hanggang lumipas ito. Because it would be detrimental to this particular administration. Ang daming madadamay. You know, for a fact that he was the chairman of the appropriations. Siya po ang talagang isa sa mga pasimuno o matawag nating mastermind na nag-distribute ng pera. Laglagan ito, pakulong siya. Damay ko na kayo lahat. Diba? Parang ganun na nangyayari. So, they are afraid.
And they are very conscious na dapat hindi yun maka-testify si Saldico. In fact nga, sa Blue Ribbon, meron nga ugong-ugong na may chance daw na mag-participate, no? That's remains to be seen, pero ang problema is that hindi naman hawak nila Alan Peter Cayetano ngayon itong Blue Ribbon. So maganda sana yung time ni Pia Cayetano and subcommittee si Marcoleta, because the fact na nandoon na yung lawyer, it appears na parang ready na yata mag-submit ng apostolized affidavit si Saldico, no, para mag-participate. So yan ang tingin ko. Yung pag-archive po niyan, talaga it is a process, a procedure. But hindi ibig sabihin na walang kaso niya, kasi na-file na po yun, at saka ma-activate lang po ang kaso niya ulit kapag mahuli po siya or mag-surrender. Oo, dahil pa nga sa issue na yan kay Zaldico doon sa Czech Republic, mayroon ng bagong ibig sabihin ng nahuli. Oo, courtesy of Yusek Claire na nahuli. Pero dito tayo sa ibang issue, dahil yung kampo po ni dating Speaker Martin Romualdez sabay pumalag nung marinig nila na gagawing state witness ito pong si Secretary Bonoan, na for sure magkaibigan ito dati. Pero sabi niya dito ng tagapagsalita ni Romualdez na si Fajardo, Attorney Fajardo, si Bonoan daw ay pinaka-polluted at very biased na testigo at siya umano ang may pinakamalaking pananagutan sa naturang usapin. Anong masasabi niyo po dito, Attorney? Of course, kahit sino naman. Ako nga nagalit ako nung nalaman ko na magiging kumbaga parang state witness, i-discharge siya, no? But before that, para sa kalaban po ng ating mga kababayan, Admar, is that there are two ways kasi para maging state witness, no? The first one is yung batas natin, if I'm not mistaken, Republic Act 6971, no? Wherein yung state witness, pwede po siya i-discharge before the filing of the case in court, no? And the other one is kapag na-file na po sa court, dahil one of the accused siya, katulad dito kay Bonoan ngayon, ang discretion ngayon para maging state witness siya nasa korte na, nasa Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, the prosecution moved to discharge him as state witness. Now, may mga elements no, or mga requisites para maging state witness ka. Number one is that you appear to be the least guilty. Your testimony is important, without which we cannot secure any conviction. Number three, your testimony can be corroborated by other evidence. No? So I think papalyar kasi number one, he does not appear to be the least guilty. He is part of this grand conspiracy. So he is a part and considered as a mastermind also, no, together with Saldico and everyone else. No? The second is that meron pong yung kanyang pagiging least guilty, at the same time, yung kanyang yung limutan ko to kasi tumawag. Position. Yung position is Masyado bang mataas yung position niya para hindi, yung involvement, possible involvement? Hindi, yung testimony niya, essential ba yun na without his testimony, hindi makasecure ng conviction? Meron na pong mga ibang witnesses, state witnesses na pwedeng gamitin. Nandiyan na sila yung ibang mga DPWH officials, nandiyan pa sila Diskaya. So, ibig sabihin po, hindi po necessary yung position na yon, yung kanyang testimony, that essential na without his testimony, hindi na makakonvict. Ibig sabihin, meron pang ibang testimony na pwede mag-convict. Number three, is that although masupport ng evidence yung kanyang testimony, ang issue is that yung first and second, baka doon siya na requisite, doon siya papalyar. Okay? So, having said that, he cannot be discharged as state witness. So, but of course, it would be the discretion of the Sandigan Bayan. Ano? So, kung i-discharge siya as a state witness o hindi. But I see, ang pag-discharge sa kanya as state witness, I think this is more of a concession. I think may pinag-usapan ito. And of course, sino ituturo niya? Yan ang question.
kung ituturo lang niya yung dapat nasabihin nila na ituro o hindi talaga isali yung mastermind, no? So it remains to be seen, no? Magkaroon ng motion, magkaroon ng opposition ang the other ang on defense, and then probably magkakaroon ng hearing po yan, no, to determine whether or not he is qualified to be discharged as a state witness for the government. Oo, ang sinabi pa dito, si Romualdez naman daw hindi naman daw yung nagpopondo at nagpipili sa ipatutupad at magpapatupad ng flood control project, which is ito Yes. ay sa side din naman ng executive. So sinong ituturo niya sa executive na halimbawa si Bunuan sa executive na pinaka-mastermind na paniniwalaan ng tao? Baka sasabihin niya, yung district director na pwede ba yun? Mas mababa pa sa kanya? I got your point. Tama, no? I got your point. Technically speaking, kung isipin natin is yung kanyang participation being the highest head of the office, he is going to say, itong mga director ko, itong mga driver ko, yun ay papakulong niya mga small fries. That's correct, no? That would be a good consideration also in determining kung pwede ba siya maging state witness, no? Because I think hindi talaga pwede. So that's how I see it. Pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right. So, at yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right, and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Mahina ang kaso. Makakasama natin ang pinuno ng United People's Initiative, si retired Brigadier General Attorney Virgilio Garcia. Attorney, magandang gabi, Admar po. Magandang gabi, Admar. Magandang gabi sa iyong mga taga-subaybay ng inyong programa dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Opo, naisampan na po ang kaso. Otomatiko ba ito once na galing po sa ombudsman at maihahain na sa Sandigan Bayan ay agad na maglalabas na anytime soon ng warrant of arrest, or pwede pa ito maharang o makwestiyon ng kampo ni Marcoleta? Maglalabas na po ng warrant of arrest ang korte at magkatapos po merong gagawin yung kanyang abogado para siya ay mabigyan ng ito po kasing kahit na non-bailable itong plunder, pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right. So at yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right, and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Mahina ang kaso. Opo. Pagpalagay po natin, sir, sakali man po na umusad talaga at maglabas po ng warrant of arrest, mga ilang buwan o aabot ba nito ng taon bago po ang pagresolba? Kasi alam natin ang darating na po sa darating na po na Lunes ang pag-uumpisa ng impeachment trial. Marami talaga ang manghihinayang, considering isa si Senador Marcoleta sa mga maraming bumibilib sa estilo ng kanyang pag-imbestiga, pagtatanong, lalo na sa mga usaping legal, attorney. Totoong magiging kawalan yan sa ating lahat. Kasi yung diskusyon sa impeachment trial, part ng natin yan nagiging part ng ating jurisprudence, nagiging part ng ating kaalaman na dapat sana ay maging benepisyo ng mga darating na Pilipino na itong bagay na ito ay makapagpayaman sa ating pag-iisip, sa ating mga galaw. Kaya lang po, maaari nga na dahil sa kanilang pangamba, si Senator Marcoleta magaling na abogado at magaling mga tuwiran, gusto nilang kumbaga busalan na agad ang kanyang bibig.
Maaari pong magtagal, maaari pong hindi magtagal dahil ito naman po ay kailangan bigyan ng prioridad ng ating hukuman dahil si Senator Marcoleta ay hindi po isang ordinaryong taong akusado. Siya po ay isang senador at sa ngayon po ay may mahalagang katungkulang ginagampanan ng Senado. Ito po ay first impression, ngayon lamang po ito nangyari at maaaring ma-enrich ang ating jurisprudence dito sa pangyayaring ito. Maaari pong bilisan nila ang kanilang pagdinig at sila ay magdesisyon agad whether or not to grant him temporary liberty even during the hearing of the impeachment trial lamang. Opo, marami sa ating mga mapanuring mga kababayan talagang iginigiit na merong selective justice lalo na sa mga pangyayaring ito pero tinatanggi ito ng gobyerno. Pero ang napansin nila, yung bakit nila nabanggit na merong selective justice? Kasi yung sinasabing hinog na noong paglipat ng ibang partido, ibang faction, biglang naging hilaw yung kaso, no? Pero itong hindi hinog, kumbaga hinog sa pilit kasi kinalboro, yun ang talagang umusad po. Ito po sa issue po ni Senador Marcoleta kumpara doon kay Senador Joel Villanueva na naalala ko noon ay talagang ipinagmalaki pa ng ombudsman within 2 weeks. Pero last May pa yun na nabanggit. Pero ngayon biglang galing sa pagkahinog, parang wala pagkahinog, attorney. Kumbaga sa bomba nagmintis. Ganito yun maliwanag na maliwanag yung selective justice. Hindi maikakaila yun dahil kung ikukumpara mo, ako ihahambing ko yung kaso ni Senator Marcoleta sa kaso ni Senator Jude Escudero. Yung kay Senator Jude Escudero Cheese. at yung sa kanya parehas merong campaign donation. Cheese Escudero Yung po. nag-donate kay Senator Jude Escudero, Attorney, kontatista. sino pong Jude? Ang tawag ko kasi kay Cheese Jude kasi Jude. ayaw daw niya ng Judas. Di sabi ko, hey Jude. Hey, Jude. Okay po, tuloy po. Tuloy, attorney. So, itong kay Senator Escudero, ang nag-donate sa kanya ng campaign fund, kontratista. Okay? Itong nag-donate, assuming this is true, hindi ko ina-assume na it is true. I am not assuming na meron talagang 30 million na ibinigay si ex-congressman Mike Defensor. Ina-assume lang natin na nagbigay nga siya ng 30 million. Si Mike Defensor hindi kontratista. Si Mike Defensor does not have any business with the government and does not have any business transaction with Congressman Marcoleta, then Congressman Marcoleta, who just happens to be a friend who he wants to help. Itong dalawang ito, maiko-contrast mo. Inuna nila yung kay Senator Marcoleta, yung kay Senator Jude Escudero, nung lumipat, hindi na nila itinuloy. So kung selective justice ang pag-uusapan natin, maliwanag na merong selective justice dito sa pamahalaan na ito. Opo. And suma total, pag papakialaman na naman yung threshold para ma-convict ang isang impeachable official, ito talaga'y sukdulan na ba, attorney? Alam nyo yung threshold, wala akong pangamba doon, hindi nila pwedeng pakialaman yun Hindi sila isasalba ng Abilino versus Cuenco sa kanilang pangangatwiran dahil sa Abilino versus Cuenco, isa lang ang desisyon doon na napakalinaw. Doon sa main case at doon sa motion for reconsideration, yung selection ng Senate President is a political question, period. All the others are mere discussion, expression of opinion ng mga justices na kasama doon sa nag-usap, na nagbotohan doon sa kaso na yon. But it did not form part of the decision of the court. Isa lang po ang decision doon. It is a political question na hindi nila pwedeng pakialaman. Ipinaliwanag lang po ng Korte Suprema doon sa Abilino versus Cuenco na ang quorum talaga is 13. No? Expression lamang ng isang justice, yung ikaw ay abroad and you cannot be reached. Yung isa ay may sakit therefore hindi makakaboto kaya binaba sa 22. But then again, that was not sustained by the court. Hindi yun na-sustain, hindi yun kasama sa naging parte ng decision ng Korte Suprema. No, those are, ang tawag namin doon, obiter. Hindi siya parte ng desisyon na nabanggit lamang. They mentioned in passing, but it does not hold water at all. So, hindi pwedeng galawin yung 24. Maliwanag po yan. Kahit na sabihin natin, kasi ang wording ng 1935 Constitution ay ganito at ang wording ay ng 1987 meron ng all. They both mean the same actually when you read it and you examine it.
they both mean the same. Yung all sa 1987 is actually a surplusage because hindi mo kailangan ilagay yung all. Kaya lamang, dun sa matter of style, sinabi nila, it's better to be clear. So, in-specify nila yung all. But there is no distinction between the provision of the 1935 Constitution and the 1987 Constitution. It's just a matter of style. So, they cannot touch the denominator. 24 at 24 yan because there is no vacancy in the Senate. There can only be vacancy in the Senate if a senator dies, if a senator resigns, if a senator is expelled by 2/3 vote. Yun lamang po para magkaroon ng vacancy para maging 23 o 22 as the case may be. Pero hanggat wala yung pangyayari na yun, 24 po ang denominator. And the quorum will be 12 plus 1 is 13. Ngayon, ang isa pong hindi nila nakukonsidera doon sa kanilang gustong gawin, actually suicide yan eh. Pag binaba mo yung denominator, therefore pababa ang quorum, bababa din yung number of votes to acquit. Huwag nilang kakalimutan na pagkatapos ng presentation ng prosecution ng kanilang evidence, may karapatan ang depensa na mag-file ng demurrer of evidence. Motion to dismiss po yun on the ground that the prosecution failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. And they need less vote to acquit the accused. Yun. So, hindi po ako worried doon sa pagbaba ng denominator dahil hindi po sustain yun. Ngayon, kung ibababa nila, edi sige, maganda rin po dahil then we have a ground to elevate the case to the Supreme Court, in which case that whatever decision they will come out with, hindi po yan magiging enforceable right away. We will wait for the decision of the Supreme Court for it to become final. Opo. Dito naman po sa posibilidad na umabot ng hanggang susunod na taon ang trial. Sa tingin nyo, okay pa ba ito? Alam nyo po, baka malagay sa alanganin din yung paghimay natin sa budget for tinatawag nila nga na election budget kasi mag-uumpisa na yan during last part ng taon for 2027 at sinasabi na ang impeachment lalagpas baka hanggang January, February ng 2027. Alam mo, itong lahat ng nangyayaring event ngayon is a very clear manifestation of their fear. Wala na silang ang focus na lamang nila is getting rid of the Vice President. They just want to eliminate the Vice President because pag si Vice President umabot sa 2028, siguro. Ay nako, yung gagawin nila ngayon sa trial na to sa plunder. Okay ako dito eh. Kasi yung gagawin nila dito, gagawin natin sa napakarami sa kanila. Dahil sila ang nagsimula nito, sila ang nag-set ng president na ganito. Pagdating ng turn nila, then we will apply the same to them. Kasi, plunder. Di sige, gusto nyo lang ganyang usapan, ganyang klaseng pag-maniobra ng plunder, di sige, mag-set kayo ng president. And then we will do the same when your turn comes. Mas marami kayo. Opo. Kaya okay ako dyan. Because si Senator Marcoleta hindi papasok sa plunder. Maniwala ka sa akin. Opo. Dito naman po sa huling topic lang po, Attorney, dahil doon sa 18 sa tinaguriang Brave 18, 8 po doon, 8 sa mga salaysay, ay ginamit ng ombudsman laban dito kay Speaker Romualdez. So ibig sabihin, nakikita nilang credible talaga. Bakit kaya hindi rin umaakma yung Senado ngayon para muling imbestigan once and for all at imbitahan yung mga sinasabing may nalalaman, lalo na yung may dagdag pa, yung Valiant, may Fearless 14, Valiant 7 pa, na mga dating sundalo po na naging kawani ni Congressman Zaldico. Ayun nga yung ano ba yung sinasabi nila na merong tinitignan at merong tinititigan. Hirap na hirap sila doon sa mga kaalyado nila na isa lang dahil pagka merong, kasi yung kanilang tightness is only as strong as the weakest link. May isa lamang bumigay dyan. Kaya ayaw nilang pabalikin si Saldi because Saldi was and is that link already na pwedeng maglabas ng lahat ng nalalaman niya. And actually, kung talagang naghahanap ka ng state witness, si Saldi lang ang pwede. Pwede rin si Speaker Romualdez, pero patunayan niya muna that he is not the most guilty para siya ay magamit na state witness. So, yun ang problema ng present administration ngayon. Sabi mo nga kanina, selective justice. Talagang namimili lamang sila ng kanilang pupuntiryahin. Kasi kung hindi sila namimili, marami na dapat nakasala ngayon. Yung mga pinapangalanan ng mga whistleblower, dapat yun ang mga tinatawag.
Opo. Siguro, panghuli na lang, General, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Alam mo, gusto kong pag-usapan natin yung plunder ni Senator Marcoleta eh. Sige po, ano pang may dadagdag niyo po doon na attorney? O marami, ganito yun. Una muna, pag-usapan natin for proper perspective yung definition ng plunder. No? Yung plunder kasi is any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, affinity by consanguinity, relatives by affinity or consanguinity, business association, subordinates, etc., amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth. Okay? Through a combination or series of overt or criminal assets defined in Section 1D nung batas. Yung Section 1D napakadami. No? So para sinabi mong ikaw, para makakumit ka ng plunder, kailangan meron kang series, inulit-ulit na pangyayari o kaya a combination of meron mga six instances dito that the acquisition of the ill-gotten wealth was through misappropriation, conversion, misuse, malversation of public funds, or range of public treasury by receiving directly or indirectly any commission, gift. Actually, nakasenter sila dito sa gift doon sa kaso ni Senator Marcoleta. Share, percentage, kickbacks. So that there are other illegal or fraudulent conveyance or disposition of assets by obtaining, receiving, accepting directly or indirectly any shares of stock or equity, by establishing agricultural, industrial, commercial monopolies, or by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection to influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. So, pag sinabi mong kombinasyon ng anim or series, inulit-ulit mo. Yung kay Senator Marcoleta, ang sinasabi ko kanina, assuming the 30 million is real, kailangan pa nilang i-prove na mayroong ulit-ulit kasi doon sila nag-concentrate. Ang concentration ng demanda nila, in my opinion, is concentrated on the gift, yung ibinigay na campaign fund ni ex-Congressman Marcoleta. Ex-Congressman Defensor. Opo. Okay. This is assuming that it was truly given and it truly exists. Kasi kaya ko sinasabing I assume na yan ay totoo, kasi kaya ako naniniwalang hindi yan totoo Kasi unang-unang wala yan sa salin ni Congressman Marcoleta. Pangalawang wala yan sa sose ni Congressman Marcoleta. So that fact cannot be established. Kung sinasabi nila, ay nag-confess ka, kailan siya nag-confess? Doon sa interview. Kung sinabi niya, kami dalawa nang iinis lang, tinitingnan lang namin kung saan papunta ang mga investigasyon nila para maipakita lalo sa taong bayan kung anong klaseng pamahalaan, anong klaseng ombudsman meron tayo. Opo. So, then again, sinasabi ko, kaya makakalusot siya. Wala itong plunder case ni Senator Marcoleta is because in all criminal proceedings, parang criminal proceedings na rin ito you have to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Kailangan mo mag-present ng evidence. Doon sa hearing sa bail, they have to present evidence that the 30 million exists. If they cannot produce evidence that the 30 million exists, di assume natin na yung dalawa lamang totoong binigay. Di 45 million lang yun. 75 kasi yung total. Di wala pa rin plunder. See, so, ang tingin ko, kung bibilisan lamang nila, pwedeng umabot si Senator Marcoleta. So, yung kaya gusto ko lamang pag-usapan, kasi kanina mayroon akong sinabi ko, walang plunder. Tapos kinumpara ko yung kaso ni Senator Marcoleta kay Senator Escudero. Yung kay Senator Escudero, problema niya na yun. Pero ang sinasabi ko, yung kay Senator Marcoleta, mahirap assuming na totoo yung 30 million, kailangan pa rin nilang ipakita na mayroong combination or series of criminal acts committed dito sa anim. Or ulit nila yung isang number. They still have to show that. But first and foremost, they have to prove that the 30 million that was allegedly given is real. Opo, tsaka pag may nagbigay, dapat may kaukulang kapalit para ma-qualify din doon, General. That's correct. Yun yung kaya nga sinasabi ko, naka-concentrate sila sa gift. Okay. Yung gift kailangan konektado doon sa merong pecuniary benefit. Napala. May benefit. Kung may napala ba, opo. Oo. Anong kapalit? Hindi naman siya kontratista. Yung maliwanag na pwede mo ma-establish na may pecuniary benefit, yung kontratista ang nag-donate kay Jude, kay Escudero, kay Senator Escudero. Pero kay Senator Marcoleta, na assuming na totoong nagbigay ng 30 million si ex-congressman Defensor.
patunayan nila na mayroong ano. Pero yung kagaya attorney kay Marcos Jr. na yung mga benefactor niya nag-donate nasa mga posisyon ngayon. Hindi ba pasok 'yon? Pasok na pasok. Yan ang maliwanag na mga pasok na pasok. Kaya nga sinasabi ko, maganda tong ginagawa nila. Because we can do the same to them when their turn comes. Yung mga major contributor, yung isa, di ba? Magaganda mga posisyon eh. See? So, because sila yung nagbigay ng campaign donation. Bakit sila pwedeng tumanggap, hindi sila kinakasuhan? Bakit hindi pinapayda ng impeachment on that ground? So, ito yung mga bagay-bagay na kaya sinasabi ko, maraming congressman, maraming senador harap sa ombudsman sa susunod na kabanata ng ating politika. So yun ang ganda ng mga pahayag na binitawan nito nila retired General Garcia at ni Attorney Bato mapatungkol dito sa kaso ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, at dito sa maaaring gagawin or ipapagawa dito kay Bunuan. So sino kayang ako malamang sa malamang yung 4 talaga o kaya yung 3. Cayetano at yung magkapatid na Villar. Malamang sa malamang. Kay Senator Robin kasi wala silang masyadong masisilip kay Senator Robin Padilla, kundi yung dating kaso lang ni Senator Robin Padilla yung kanilang masisilip at yung sinasabing pagpatakas daw kay Senator Bato de la Rosa. So pwedeng gano'n na baka kasuhan nga talaga nila o baka ituro. Kaso kung sa pamamagitan ni Bunuan medyo malayo etong si Senator Robin Padilla. Dito naman sa magkapatid na Villar, maaaring sila din talaga rin Sila rin talaga yung maaaring ituro ni Bunuan. At baka nga pati ito si Senator Cayetano. Alam naman natin na inis etong at gustong-gustong nilang pabaliktarin etong magkapatid na Villar para mas solid yung kampo nitong BBM senators. At alam naman natin kung gaano kagigil nila kay Cayetano. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa maaaring gawin ni Manuel Bunuan sa ibang mga senador na hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at dito sa halos 300 million na donation campaign dito kay BBM na bakit hindi siya nasasampahan ng plunder case. At dito rin po sa iskandal ni Senator Ping Lacson. Ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot ng yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidami na rin yung join button at super thanks natin niya. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Banateros